Ilang araw na po mula nung Martes, ang aking pagbabahagi ng homily ay lagi ko pong binabalikan yung karanasan natin kay Pope Francis. Ngayon po, hayaan ninyo na muli ibalik ko kayo sa panahon na si Pope Francis ay naririto para sa kanyang pagbisita noong 2015. Alam naman po natin ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit pumunta si Pope Francis sa Pilipinas ay para pumunta sa Tacloban, Leyte. Yun ang pangunahin niyang layunin. Dahil nung mangyari sa atin ang Yolanda, hindi agad siya nakapunta rito noong 2013 at noong 2014. Kaya nung unang pagkakataon na lumuwag ang kanyang schedule, talagang minabuti niya na pumunta sa Pilipinas. At natuloy nga po, pumunta siya sa Tacloban, Leyte. Naaalala niyo ba yon? Maikli lamang po ang pagbisita sa kanya doon, isang araw lamang po. Mabilis lamang. Dumating siya doon sa airport, sinalubong siya ng mga nagsasayawan, nag-aawitan, bagamat malakas ang ulan noon, nagkaroon siya ng audience sa mga pari, madre, relihiyoso doon. Nag-ikot siya doon sa lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda. Pero merong isang bagay na sinigurado niyang gawin sa Tacloban, Leyte kahit gaano kaiksi yung kanyang pananatili doon. Ano yon? Ang kumain kasama ang ilang mga nakaligtas na mga pamilya doon sa bagyong Yolanda. Naaalala niyo po iyon? Doon sa bahay ng obispo, nandoon yung malaking mesa, napakalaki po noon, at doon nakisalo o sumalo sa kanyang pagkain yung ilan mga survivors o mga biktima po ng Yolanda. Ito po ay tumatak na sa marami sa atin, lalo-lalo na doon sa mga nakasalo niya. Bakit nga ba ganon ang Panginoon? Bakit laging mayroong pagkain o pagsasalo-salo? Nung bago siya arestuhin, hulihin ng mga kawal, tinatawag nating Last Supper. Kumakain pa rin po. At ngayon po, pansinin niyo po, kung may Last Supper, may first breakfast. Kung may Last Supper, ito ay preview ng gagawin ng Panginoon the following day na pag-aalay ng kanyang sarili sa krus. Kung may Last Supper, inaalala natin kung paano ibinigay ng Panginoon ang lahat-lahat sa Kanya para sa katubusan natin, kaligtasan natin, meron tayong tinatawag na first breakfast. Kailan nangyari iyon? Doon sa binasa kong ebanghelyo. Nung ang mga alagad, Simon Pedro, Andres, Santiago, Nathaniel, nandun sa laot, katatapos lang nila na magdamagang pangingisda, tumayo si Jesus dun sa pampang ng lawa ng Tiberias. At sumigaw siya, may huli ba kayo dyan? Ano sagot ng mga alagad? Awa, wala. Wala po. At sabi nga niya, itapon nyo ang lambat sa kanang bahagi ng inyong bangka at nagulat sila. Hirap sila na isakay sa bangka. Pero pansinin nyo po, nung dumating sila doon sa pampang, nagulat sila. Bakit? Meron ng grilled fish. Wow. Inihaw na pong talapia. Iniihaw na ang Panginoon. Nako. At ano ang sabi ng Panginoon? Nung dumating sila Pedro, kumuha ka ng huli mo, dalin mo rin dito. Iihaw din natin ang talapia mo. Kakaiba, di po ba? Pwede namang ang Panginoon, bigla na lamang pagdating nila, napakarami na. No?
Boodle fight na. Napakadami ng istang nakaihaw na. Pwedeng ganoon. Pero bakit kaya ang ginawa ng Panginoon? Nag-iwan ng espasyo doon sa ihawan. At sinabi niya, yung dala ninyo, ilagay niyo na rin dito. Ano po ibig sabihin kaya nun? Kung nung uuling hapunan, ibinigay ng Panginoon lamang ang kanyang sarili at ang mga alagad, tumanggap na lamang, tayong lahat, tumanggap na lamang ng biyaya ng kaligtasan, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nakita ng Panginoon na at alam ng Panginoon, meron na tayong kakayahan. Meron na tayong lakas. Puno na tayo ng biyaya na magtaya na ng ating sarili. Meron na tayong gagawing ambag. May ibibigay na tayo. Hindi na tayo yung api-apihin o api-apihan na parang umiiyak na lamang sa tabi at walang magawa. Hindi na tayo helpless. May kakayahan na tayo dahil pinatawad na tayo ng Panginoon. Meron na tayong tangan na pangako mula sa Panginoon ng kaligtasan. Napatunayan na natin at nasaksihan natin ang buhay hindi natatapos sa kahirapan. Hindi natatapos sa kamatayan sa krus. Ang buhay, kung mananatili tayong tapat sa Diyos, ay hahantong at magtatapos sa buhay na nanggaling sa Panginoon. At ang buhay na yan ay buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Puno na tayo ng biyaya. Tanong, ganun po ba ang pakiramdam niyo ngayon? O hanggang ngayon, parang api-apihin ka pa rin. Feeling victim ka pa rin. Inaapi ako, mahina ako, hindi ko kaya, mahirap lang kami, pangit ako, hindi ako marunong magsalita, wala akong kumpiyansa sa sarili ko. Baka hanggang ngayon, dun pa rin po kayo. Tapos na po yung yugtong iyon. Ang Pasko ng muling pagkabuhay ay nagsasabi po sa atin ng tapatan na sa halaga ng buhay ng Panginoon at the cost of Christ of Jesus' life, tayo po ay tumanggap na ng nag-uumapaw na biyaya. Kailangan lamang buksan natin ang ating mata. Kailangan lang buksan natin ang ating isip at puso. May biyaya na ako kung bakit ba tayo, kumbinsido pa rin na tayo'y mahina, na tayo ay walang kakayahan, na hindi natin kayang malampasan ang mga pagsubok. Bakit nga ba? Yun pa rin ang nakasiksik sa ating isip. Baka minsan, iba na yung bumubulong sa inyo. Di po ba? Yun po ang mahalaga. Ito'y pinapakita ng Panginoon. Hali kayo, yung huli ninyo, ilagay nyo dito. Nakikita ng Panginoon ang yaman, ang kakayahan, ang lakas na mayroon na tayo. Maniwala kayo o hindi, may biyaya na nag-uumapaw sa atin. Dangan nga lamang talaga sa hindi maipaliwanag na dahilan. Laging nakasiksik sa ating utak. Ako'y biktima, ako'y mahirap, mahina ako, hindi ko kaya. Hindi natin nakikita yung at the cost, ang halaga na ipinalit sa ating kaapihan ay mismong buhay ng Panginoon. Tayo ay binahayaran sa pinakamalaking halaga. Dapat lang talaga na ating laging isa-isip at isa-diwa na tayo tinubos na ng Panginoon. At ito po ay isang paraan po para mapakita po natin ang ating kakayahan at yaman, yung patuloy nating pakikiisa sa banal na misa. Pagkamisan po kasi, pag Biyernes Santo, punong-puno tayo. Kapag Semana Santa, hindi mahulugang karayom yung simbahan ng Quiapo. Maliban sa punong-puno dito, hanggang dun sa likod, hanggang sa Plaza Miranda, punong-puno. Itong ating mga ihos, talagang sinisikap na maging maayos at ligtas ang daloy sa loob ng simbahan. Pero bakit ganoon? Ngayong tayo ay biyaya na, pinalaya na,
Bakit minsan kahit sa ibang simbahan, tila may pagbawas ng mga nagsisimba. Isang patunay na tayo mismo ang nagpapahirap sa sarili natin. Gustong-gusto nating alalahanin yung krus na ating dinadala. Gustong-gusto nating tingnan ng ating sarili na nilalagod tayo ng buhay. Sugat-sugat tayo, duguan tayo. Anong gustong-gusto natin ng gano'n, ano? Ayaw nating makita yung sarili natin na tayo tinubos na. Mas malakas na tayo sa pwersa ng kasamaan. Talo na ng Panginoon ang impyerno. Talo na natin ang impyerno. Napagwagian na ng Panginoon ang lahat. Ang kailangan lamang natin, isa puso't isa diwa, ang biyaya ng tagumpay, kaligtasan, lakas, at kakayanan na mayroon tayo. Amen? Ipakita natin yan sa laging pakikiisa sa banal na misa at pakikipagkasundo sa bawat isa. Alam niyo po, yun pong huling hapunan, yan ay isang hakbang ng Panginoon para pagkasunduin ang tao sa Diyos. Pero ang unang almusal ay pakikipagkasundo ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya pansinin ninyo, doon sa ihawa ng Panginoon, mayroong espasyo na para ilagay ng bawat alagad ng Panginoon ang kani-kanilang handog. The Last Supper is an act of God to reconcile man to Him. But the first breakfast is an act of God to reconcile every one of us to one another. Pakikiisa sa banal na misa at pakikiisa sa bawat isa. Yan ang biyaya po ng unang almusal, ang first breakfast.